Kumusta kamo mga kaabyanan kagaton mga tigpalamati? Ari naman kita liwat sa aysa naman ka session sa ngaton nga preacher's notes. No, hindi na ko maghatag kung ano ini nga number nga lesson kay nagaka-mess up ako mga utod ko. It is because nga gina record naton ang ini nga mga pagpahayag no una sang sa aton nga post. Well anyway, sa sini nga time kabay pa man nga naintindihan ninyo ang akon nga intensyon. Ang intensyon nga maging blessing sa tagsa kagisa sa inyo. Wala ako nagaprofess nga kabalo ako sang tanan, okay? Wala sa aton ni isa diri nga nagahold sang truth. Pero dapat kita may heart as a student. No, we need to study and rightly divide the word of truth. No, hindi lang nga naga-divide kita, it must be rightly dividing the word of truth. Amo nang ginatudlo sang balaan nga kasulatan. So mga kaabyanan, ang akon po pagtudlo diri sa preacher's note, it is not to rebuke or disdain, pakanubo sa mga utod ta, just in case nga may mga nahambal akong may flow sa inyong belief, no? So ang akon intention is not to rebuke o kung magmalign o kung magmock, kundi nga mag-inform, no? Nga muna ang aton attitude as Christian nagakabuhi kita peaceably siling ni Paul, way kita nagapati sa debate nga na kayo ay man kita kwaon, may pa na nga magtindog na lang kita sa karsada kag magwali sang pulong sang Dios, no? Pero ang intensyon ko amo nga maglaygay sang pulong sang Dios to teach God's book para nga mayara kita information. Of course, hold fast that which is good, no? Prove all things siling ni Paul. I am not expecting ang tanan ka nga ginahambal ko diri, basta batunon lang naton nga hindi naton matunan, no? So I suggest you study because amo nang information kung just in case nga may mabatian kamo diri sa akon nga pagpanudlo nga medyo nag-cross no sa inyo nga mga ginatuuhan, and I believe nga base in good faith man nga amo na ang inyo teaching kay ti amo na ang access bininyo no, mga libro, mga pastors o kon mga missionaries, evangelists nga nagtudlo gin-adapt naton ang lesson no. Labi na gid sa lesson sang pagka hyper dispensationalist no nga permi ko ginamensionar. In fact, sunod lang kamo sa aton program, we will also discuss about hyper Calvinism no later on pagkatapos ini nga subject no. Tanawon naton man syempre nagatuon kita parte sa iban nga wala nagapati sa balaan nga kasulatan no. I-discuss naton ina dire. Of course, madamo sa nagakontra sang right division because nga gusto nila nga i-retain no ang Old Testament nga teaching kag doctrine dira. So siyempre mga iban nga churches o denomination hindi gusto sang right dispensation kay manti gusto nila nga may hiling-hiling Japon sila, may mga pastor nga naga butang-butang sang iya nga kamot sa agtang sang iban kag magtumba-tumba no, ang iban kani ginahuyop na lang nila no. So tandaan ninyo ang Bible nagasiling si Paul, even him whose coming is the working of Satan with signs and lying wonders. Hindi tanan nga wonders, hindi tanan nga miracle, iya sang Dios mga kaabyanan. No? Hindi tanan. Now, nagatag na ko sa inyo sang mga bagay nga panudluan, nahanungod sang mga ginapatihan sang hyper dispensation, nga ginabasa sang mga kapastoran ang ina nga mga teksto. But right now, allow me to read Galatians chapter 1, okay? So sa book of Galatians, diri si Paul nagasiling, isa ka prison epistle ni Paul. Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Paul, an apostle, okay? Tandaan ninyo mga kaabyanan, may ara nga 12 ka ginpili ang mahal nga Dios sa Mateo no nga Mateo chapter 10 nga gintawag niya nga mga apostles. Pero ang isa sa ila hindi po apostles, okay? Si Judas, wala po na save si Judas no. Ang iba nagsiling nga si Judas na lose niya kunong iya salvation. So ang eternal security nga doctrine is false. Well, si Jesus nagsiling sa Bible, I have chosen you 12, but one of you is a devil.
Okay, ginpili ko kamo nga 12, no? Pero isa sa inyo demonyo. So Judas gintawag sa John 17 nga son of perdition, no? Kag ang inang son of perdition mag-aabot si Antichrist ang una nga 3.5 years niya, no? Ang gintawag siya nga the man of sin. Okay, amo na nga nagapati ko nga ang great tribulation ako ng tribulation period 7 years, no? Kay man ang man of sin tudlo ang Bible, he will be ipatyon and then i-revive siya kag siya pagatawgon nga son of perdition, no? Duwa ang name ni Antichrist, no? Ang Mark nga 666, we will discuss that more later on, no? So ang son of perdition is Judas Iscariot, no? Magabalik balaliwat si Judas Iscariot, mabuhi siya balaliwat. Pero sa Book of Acts ginahambal nga si Judas ang siya napatay, he went unto his own place. Why siya nagpa-impyerno? Nagkadto lang siya sa iya kaugalingon nga lugar. And I believe nga ma-revive ini siya later on sa tribulation period. Kag sa sina, siya pariyuman siya natabo sa iya, siya gid ang pagapuy-an man ni Lucifer at that time, no? So 11 apostles kay minus kay Judas. So nagpili sila duha ka tawo, si Barsabas kag si Matias, no? Nagkaslat sila sa duwa nga ni kag ang lots nagtupa kay Matias. So siling nila naara na kompleto na ang 12. Nga importante na kay man sa Book of Revelation 21, no, ang gates may ara nga 12 names sa Old Testament, the 12 prince, no, mga prinsipe, the 12 tribes of Israel. Sa New Testament, may ara man nga 12 nga apostles nga ang ilang ngalan ara sa foundation sang heaven. Okay? No? So napaka-importante. Ti kun 11 lang karon kulang, no? Ti siling sang iba niya ti Pastor White, si Paul, apostle 13 na karon. Now ang nagpili kay Matias, mga kabyanan, hindi po ang mahal na Diyos. Sa Acts, nagkaslots pa sila para ibulos kay Judas si Matias. And you will never hear, hindi mo na again mabatian pa, si Matias nga ginamention sang mahal nga Diyos. Why siya kaagi upod sa missionary journey ni Paul? Why siya nakalabot sa mga lugar nga ginkatuan ni Paul? Kay nga man, klaro mga kaabyanan nga si Matias sa Book of Acts nga ginbulos nila kay Judas, nagkaslots pa sila atuya appointed sang tao sa mga apostle. Be in mind nga ang pagpili sang mga original nga apostles, Diyos ang nagpili. So, Pastor, paano na, no? So, si Matias pagaon naton, kabalo kamo kung sinong tutuod nga ika-12 nga apostle. Siling ni Paul, I am the least of all apostles. Hindi siya takos nga pagkatawgon nga apostles, 1 Corinthians 15. Yeah, because I persecuted the church of God. Wow. Kung di alis sa pulungkuan ng mga hypers, ano ang bal ni Paul dira, nga gin-persecute niya ang church of God. Si Paul nagsiling tatlo lang ang klase nga persona disduta Jew, Gentiles, and the church of God. Abi ninyo siling sang Bible, consider what I say and the Lord give thee understanding. Kabalo kamo kung ang church nagsugod kay Paul, which is not, gina-explain na naton, then tani ginambal na ni Apostle Paul. Consider what I say, the Lord give thee understanding. Sino nagambal nga ang mga church before kay Apostle Paul, nga ginahambal ni Paul nga gin-persecute niya, hindi ato body of Christ. Mga libro sang hyper-dispensationalist. Hindi po scripture. Karon maduwa na ang body of Christ. So si Paul, amo ang ika-12 apostle suno sa Bible, nga magamatch nga sa Old Testament, may 12 nga ginpili ang Diyos, and then may 12 man sa New Testament. Same nga si Paul, may 7 epistle, sang wala pa siya mapriso, dala ang Hebrews, may 7 epistle man siya nga prison epistle. Napaka-importante mga utod ko. We will continue our study next time. Subong, God bless you. God bless.